Saan na yan? Wala mo gusto mo na ako mamuna. Wala ako. Amen. Hallelujah. I want to praise God. Galing po ako ng bakasyon. Ang daming story magaling ng bakasyon. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na Doon kayo mga bless. ayaw ko kasing umiyak. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginamit niya ako. Habang doon sa bakasyon, maganda ang buhay ko sa bakasyon. Kasi lagi silang wala. At sabi ko, parang boring. Namimiss ko na dito sa Madrid. And then, may time akong mag-worship kasi wala silang lahat. May time akong sumayaw, sumigaw. May time ako para kay God. Pero pinapasalamat ko sa Kanya. Nagpapasalamat din ako kahit wala akong trabaho ngayon. Dahil doon, hindi ko iniisip na bakit Lord, bakit nangyayari ito sa akin. Ako ay iyong anak. And then, nandito ako willing mag-serve sa'yo. Kasi yung mga lagi kong prayers, Lord, I am here to serve you. Use me. Yun ang lagi kong prayers. So, talagang ginamit ako ng Panginoon. Dahil doon sa apat na buwan na trabaho ko sa amo ko, patience ang binigay ni Lord sa akin. Patience, more patience. Kasi ayun, umalis ako sa Kanya dahil hindi ko na kaya. First month ko pa lang sa Kanya, bago pa lang ako, pinag-aaralan ko kung paano linisin ang bahay niya dahil malinis na. And pagdating niya pa lang, sabi niya, bakit anong nagawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa? Sabi ko, naglinis. Tapos sabi niya, bakit hindi malinis o ilalim ng sofa? Sabi ko, senyora, kasi mabigat. Sabi niya, tuturuan kita kung paano maglinis. Sabi niya gano'n. Galit na siya noon. So, tiniis ko lang yung mga gano'n niya. Sa 4 months ko, sa trabaho ko ito, lagi ka ba naman sasabihan, mag-vacuum ka. Araw-araw, yun ang trabaho ko, bakit pa ako sasabihan. Wala akong, parang, hindi ko na siya common sense na lang ng trabaho ko yun. So, hinayaan ko lang siya. Oo lang ako ng oo. Doon sa bakasyon, na-late lang ako ng mga 30 minutes kasi nasa playa sila. Bago siya aakyat, may pinagawa siya sa akin. So, ginawa ko na. Kasi hindi ko lang ginawa yung pagprito ng patatas. Kasi yung gusto niya, pagdating niya, may litinit pa. So, bago ko yung lulutuin, tatawagin siya, lutuin mo na kasi aakyat na kami. So, yun ang ano ko sa kanya. So, hindi ko niluto kasi hindi ko siya tumawag. So, ang ginawa ko, kumain ako, naligo ako. Sabi ko, hindi pa naman siya tumawag, bibilisan ko lang, naligo ako. So, dumating siya. So, sinigawan ako. Nasa taas ako, patapos na akong maligo. Tapos talagang sigaw na tinawag niya parang, hey! Pagkakay! Ano ginawa mo? Wala kang ginawa! Gano'n. So, hinayaan ko lang, sabi ko, Luciento. Sabi ko kasi, bakit hindi mo ginawa ganito? Sabi ko, hindi
hindi mo sinabi? Kasi siya, nagsasabi yan siya, wala sa isip niya minsan. May sinasabi niya, iba yung gusto niya. So yun ang napapansin ng lahat sa bahay namin. Sabi niya, hindi mo naman sinabi yun, iba yung minubos mo. Yun ang sa bahay. Tapos, so yun, hinayaan ko lang. Lahat na lang sabi ko, pero sumasagot ako sa kanya. Hindi mo naman sinabi, ganyan. Sumasagot lang ako ng rason ko. So, hinayaan ko lang, umuwi na kami dito sa Madrid. Sinabi niya sa akin, lutuin mo ito, patatas na naman. Patatas. Mahilig sila sa patatas. Prituhin mo to. By 3:30, prituhin mo na. So, kumain muna ako. Sabi, kumain ka muna, ganyan. So, kumain ako, lininis ko yung misa para sa amo ko lalaki. And then, after that, nalinis ko na, naayos ko na yung lulutuin ko. Ininit ko na yung mantika. Sabi ko, mabilis lang naman yung patatas. At saka, tansya ko yung pagdating ng amo ko. Sabi ko sa kanya, alas 3:30, alas 4, darating din siya. Sabi ko sa kanya. So, yun nga, sabi ko, napansin ko kasi naglilinis ako. Napansin ko, alas 4 na, tapos nainit ko na yung mantika, ilalagay ko na. Pumasok siya. Pumasok naman siya ngayon. Anong oras na? Sabi ko, gano'n. Galit na naman siya. Sabi, anong oras na darating na yung husband niya daw? Nasa pintuan na. Sabi ko, minutos lang yan, senyora. Sabi ko, ganun, kasi nakainit na ako. Sabi niya, no, hindi na. So, kasi parang, napansin ko sa kanya, habang nagtatrabaho ako, halimbawa, mag-uutos siya ng ahos. Balatan mo, parang isa-isa siyang mag-utos. Balatan mo, tapos gaganyanin mo. Tapos minsan, hindi ko alam kung sunod kasi wala akong right na magluto kasi siya talaga yung nagluluto. At hindi ko talaga pwedeng gawin yun kasi siya yung baka pag magkamali ako, magagalit na naman siya. So, habang iniintay, ngayon, para akong robot. Sabi ko, para akong robot kasi alam niya yung kung tapos na, ito na naman, isa-isa siya mag-utos. Pag tapos na, ito na naman. Sabi ko sa isip ko, minsan sinasabi ko na, ano sunod, ano next. Kasi mabilis lang. Tapos ang paglinis ng bahay, mabilis lang. Kasi malinis na, tapos alam ko na yung routine. So, yun. That day, sabi ko, tama na. Sabi ko, ayoko na. Araw-araw na lang ng ganito, ayoko na. So, yung buong araw, wala ako sa mood. Napansin niya, gabi na, alas 10:30 ako kumain. Kasi hindi ako kakain pag hindi pa sila kumain. So, alas 11 nakababa ako sa room ko. Napansin niya, siguro, pumatok siya sa pintuan ng kwarto ko. Sabi niya, okay lang ako. Ngumiti ako, sabi ko, pero sabi niya, okay ka lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi ako okay. Sabi niya, lo siento. Sabi niya, kasi nagalit daw siya sa akin. Sabi ko, senyora, naisip ko, hindi na ako magtatrabaho dito. Bukas aalis na ako. Oo, sabi ko sa kanya, kasi yun na talaga ang plano ko that day. Sabi ko, bukas, Sabado, aalis na ako, magpapaalam ako, magtatrabaho ako, tapos ito yung trabaho ko ng Sabado, at bibigay niya sa akin yung sahod ko, at aalis na ako kasi naka-impake na lahat ng gamit ko. Ready na. And then, sabi ko sa kanya, I'm sorry, sabi ko sa kanya, aalis na ako, hindi ko na kaya. At, mahaba pa. Pasensya. Kasi parang, ayun, in short, So, in short, 3 beses siya pumunta ng room ko, humihingi siya ng sorry. Sabi ko, hindi na pwede, hindi ko na kaya magtrabaho dito, sabi ko sa kanya. Hanggang Sabado na lang ako. Pangatlong beses niya kumatok, sabi niya, por favor, no te vayas, na talagang na-exercise ko yung Espanyol ko kasi hindi siya marunong mag-Ingles. Sabi ko, yo no puedo más. Sabi niya, hablamos mañana. Sabi ko, si hablamos mañana. Pag sinabi ko na naman na ayoko na magtrabaho, baka babalik na naman sa kwarto kung anong oras na hindi pa ako matutulog. So, sabi ko, sige, hablamos mañana. Sabi ko, so, kinaumaga,
Tapos yung inaano ko sa kanya, parang inaano niya ako, parang sinasabi niya, mali ka, kasi dapat bibigyan mo ako ng 15 days. Sabi ko, hindi ko na kaya, hindi na ako masaya. Ang 15 days na yan, tapos na. Sabi ko, kasi noon pa, binigyan kita ng 15 days. Pero humingi ka pa sa akin na mag-stay ako. Pero ngayon, hindi ko na talaga kaya. Tapos na, ayoko na ng sabi niya, hindi pwede, illegal daw yung gagawin ko. Sabi ko, nasaan yung kontrato ko na legal? Sabi ko, gano'n. Sabi niya, no, para sa kanya, hindi daw yung balik. Sabi ko, importante yun sa akin. Sabi niya, pwede daw niya akong idununsyar. Sabi ko, ako din, pwede din kitang idununsyar na, Jo, sabi ko sa kanya, tu tratas mi mal. Sabi ko, sabi ko, ang hinihingi ko na, tapos hindi, tsaka common sense, hindi niya ako pwedeng i-denunsya sa anong kontrato namin dalawa na pinirmahan ko, pinirmahan niya, nagtrabaho ako sa kanya. Wala ako dapat mag-denunsya sa kanya na pinapatrabaho niya kung hindi niya ako binigyan ng kontrato. Tama? Ayun. So, yun. Talagang inaano niya na mali ako. Nagkakasyon din ako. Hanggang sa gusto parang inaano niya na mali ako. Sabi ko, tapos na tayong mag-usap. Napag-usapan na natin yan. Paalis na ako. Talagang bibalik-balik niya sa akin. Sabi ko, ako ang taong hindi pwedeng paulit-ulit na lang, paulit-ulit, ganun pa rin. Sabi ko, tapos na yung pag-uusap natin, nagkaintindihan na tayo, aalis na ako. Sabi ko sa kanya. So yun, umalis ako. Habang nandito na ako sa piso namin, nag-send siya ng message na lo siento muchísimo. Kaya lahat ng maganda na sinasabi niya, kahit na nandun pa din, maganda din ang sinabi niya kasi ayaw niya nga ako palisin. So yun, nag-send siya sa akin ng message na lo siento muchísimo, muy buena daw ako, chika, tapos yun, hindi siya nakontento sa text, tumawag pa siya. Na umiiyak siya na sorry daw talaga. Kasi sabi niya hindi niya daw dapat ginawa yun kasi hindi niya naman daw ako anak, hindi niya dapat akong sigawan. Sabi niya, yun. Oo. So, yun. Ang lesson lang doon, sabi ko, siguro, pinapayo kay Lord, sabi ko, kasi may naririnig ako sa mga kaibigan ko doon na Pilipina din, na marami na siyang chika, na mabilis na lang, madali lang sila umalis na. Sabi ko, sana magkaroon siya ng lesson na kung hindi niya ganun itatuhin yung katulong niya. And then, sabi ko siguro, blessing na rin kasi sabi ko, nakapag-disciple ako ng 3 Pilipina doon. And then, by this, siguro after ng bakasyon nila, waiting sila pumunta dito para sila. You know, ayun ang purpose ni Lord ngayon. Amen. Amen. Gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon dahil after ng 1 month sa vacation, nakasama ko po kayo ulit. At gusto ko po magpasalamat sa Panginoon sa pinugo na kasi yung prayer. Sabi ko, Lord, pupunta ko sa vacation. Sabi ko, Lord, may day off na binigay sa akin yung amo ko, 1.5 day. Sabi ko, anong gagawin ko noon? Kasi ayoko naman na after ng parating araw-araw akong nasa Bible study, yung foundation na natutunan ko sa isang click lang ng kasalanan, mawawala yun. Tapos sa isang, para bang nakalimutan ko na yung mga natutunan ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakakabalahan ko doon kasi wala akong nalala. Tapos, nag-search ako sa internet, sa autobus pa lang. Binigay niya ako ng direction ng isang church doon. Na every Sunday na pwede ako pumunta. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na ako lang nag-iisang Pilipina doon, nadadama ko yung presence ng Panginoon. At each time na pupunta ako doon sa church na yon, paglabas ko, talaga nandun yung binalik ng Panginoon sa akin yung joy of salvation ko na talagang pinagpapasalamat ko na minsan nakakalimutan kasi natin yung ginawa ng Panginoon sa atin na talagang yung mga ginawa niya sa atin mga maliliit na bagay. Yung mga bagay na hindi natin napapansin. Hindi mo lang yung mapapansin kapag ka na-appreciate mo talaga yung binalik mo talaga sa yung joy ng salvation na meron ka. Tapos gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon kasi marami ako natutunan sa pag-attend talaga ng Bible study. Isa sa mga foundation ng pagiging isang matibay na Kristiyano is
Talagang kasama mo yung mga tamang tao sa paligid mo. Importante pala na talagang ibukod mo yung sarili mo sa mga dati mong yung mga kasama. Kasi kapag kakasama mo yung mga healthy Christians, talagang healthy environment, maa-adapt mo. Tapos yun yung hanap-hanapin mo kahit saan ka magpunta. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi one time, nakita ko na parang, Lord, parang hindi na ako masaya sa buhay na gano'n. Hinahanap ko na yung buhay na talagang yung kasama ko yung mga tunay na anak mo. Na nagbibigay sa akin talaga ng parang healthy na pag-iisip. Importante kasi talaga yung kahit wala kang pera, basta payapa ka. Kahit wala kang kahit na diba maraming mga Pilipinos talagang hindi mawawala yung mga ambitious, diba? Ambitious na mga character na pag-uwi nila sa Pilipinas, may bahay silang maganda, normal, gano'n. Pero kahit na siguro hindi pa naman huli ang lahat eh. Ang Panginoon, pwede mong maging kahati sa pangarap mo. Pwede mo siyang hingaan ng kahit na ano na yung bibigay niya sa'yo. Kahit na parang, di ba, parang ang daming impossible na mga na mga bagay na hindi ko pa sabi ko, Lord, na-realize mo, parang pala ako dapat na-accomplish na. Pero dahil sa kabagiging bobo, wala na, inuna mo na lang yung gusto mo. Tapos kahit na anong pilit, kahit anong pilit mo na gawin yung gusto mo, pag hindi gusto ng Panginoon talagang ipapakita niya sa'yo yung paulit-ulit yung consequence, sakit, yun. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil talagang alam ko na may plano siya sa akin sa buhay ko sa Madrid. Kasi each time na umalis ako dito, kahit saan ako magpunta, laging parang may nagpa-flashback sa akin na bumalik ako sa Madrid at magpagawin pa rin sa Panginoon. So, yung mga tunan ko rin na isang bagay, talagang importante na maaga ka sa church. Enjoy mo yung praise and worship kasi talagang mag-flow yung Holy Spirit. Kapag kasi isang sabi ni Auntie Marley, yun lang yung araw mo na ipagpapasalamat sa Panginoon. So, umalit ka na maaga sa church, ibigay mo lahat sa Panginoon. So, yun, dami ko talagang nalalanasan ngayon na nakikita na mga miracle doon sa mga tao nasa under ng protection ng Panginoon lumayo. Nakakalungkot po yung buhay na nakakaramdam ng mga consequences barusa. Naging warning sa akin, sabi ko, Lord, ayoko maging ganyan. Huwag ako hayaan na malayo sa presensya mo, Lord. Tsaka ayoko magulat sa buhay kasi nakakalungkot kasi yung mga ginawa nilang magagandang bagay, wala rin. Kasi wala. Yung mga ginawa mong magandang bagay pag lumayo ka sa Panginoon, wala. Kahit nasabihin mo na, nag-praise and worship ako, sumayaw ako, nag-preach ako. Pero pag lumayo ka na sa Panginoon at nawala ka under protection niya, wala lang, deleted na yun. So yun lang, maging challenge natin na huwag tayo lumayo sa protection ng Panginoon. Okay, ako 1 minute na talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko talaga papalampasin kasi birthday ng tatay ko ngayon. So, praise God! Dahil nakaabot pa siya ng 69 years old, alam namin lahat ng pamilya na ang sitwasyon niya ay risky na talaga. So, pinagpipray na lang namin sa Panginoon na masave siya. So, I hope at kailangan hingin ko sa Panginoon na gamitin niya ako para sa kanyang salvation. Pinagpipray ko yung sarili ko para sa araw na yun. Yes. 1 minute. So, kanina umaga tuwang-tuwa ako dahil kagabi pinagpipray namin yung kanyang kagalingan. Pero kanina umaga nakita ko sa Facebook, nag-upload sila ng picture na yung joy sa mukha niya, nakita ko. Talagang tuwang-tuwa ako yung pamamaga ng mukha niya noong last days. Hindi ko na nakita kanina dahil yung joy na sa mukha niya andun yung glory ng Panginoon na nakita ko. Thank you so much sa mga prayers niyo kagabi. Maraming salamat.
Last 1 minute. Please. Praise God, no? Kasi po, actually, this is my first time na mag-lead ng praise and worship. Napakarami po ng trials na napadaanan ko, na wala yung boses, nasakit ako, nabaga ang tonsil ko, pero it's a victory talaga kasi pag yung awit sa kanil, Jesus is the rock, sabi Jack. Napakabuti ng Panginoon sa ginawa niyang healing sa buhay ko. Amen. At makapagpuli ako sa Kanya. Maraming salamat. Ako naman. Hindi kasi, nagdalitan dito. Kasi nung magbakasyon din ako, may free akong Webes. Kasi nasanay ako sa Bible study Webes. Tapos pumunta ako ng Saya, tapos wala nga akong nagalanap ako ng mahigaan, tapos nag-ano ko ng Bible. Tapos nabasa ko yung ni Job. Ay talaga sabi ko, naiyak talaga ako doon. Pero ngayon hindi ako iyak. Tapos kasi yung talaga yung paniniwala natin yung dito, yung paniniwala natin sa Panginoon ang i-apply natin. Kaya mga kapatid, kung ano man ang ano natin sa Diyos, kung ano man ang hindi natin magkakaunawaan, mag-ano man tayo, magkaysa tayo sa Panginoon. Tapos yung kasi yung nasa mga pinagdaanan ni Job talagang grabe, kumbaga sa mahirap, kung para sa atin kahit sabi ko nga, kung para sa akin, kaya ko kayo ito, Lord. Sabi ko. Pero sa atin, pag nasa Panginoon tayo, kaya-kaya natin. Amen. Tapos yung dito sa dito sa Matthew 5, 3 to 11, pero mga kasi ito mga mapalad. Basahin ko na lang para madali. Mapalad ang mga aba na wala nang maasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahabis sapagkat hahalin sila ng Diyos. Mapalad ang mga magpapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O, tingnan mo naman yung mga malinis na puso, makikita natin ang Diyos. Amen. Mapalad ang mga pinag-uusik dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo, mapalad tayong lahat. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inamura kayo ng mga tao, pinag-uusik at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan, magdiwang kayo ng magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din, ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa Kanya. At yun nga, dapat talaga makita yung matatag sa pananalig natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, walang imposible sa Kanya na hindi sa atin ibigay. Sabi niya dito sa awit, sabi niya, sa Panginoon tayo magtiwala, ating patatagin ang ating paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Binabalik ko namin sa iyo, Lord.